Bagkos, meron tayong mga laban na hindi natin nakikita. Ito ay ang mga spiritual battle, okay? Ito ay nakikita sa isang spiritual na nakikipaglaban tayo. Ito ay spiritual warfare, okay? Na ang mga kalaban natin dito ay hindi mga kapwa-tao. Bagkos, ito ay patungkol sa mga tukso, pagdududa na naglalayong ilayo tayo sa ating Panginoong Hesus, okay? Andito yung mga pakikipaglaban sa matinding pag-aalinlangan, bigla ang kawalan ng pag-asa, pananampalataya sa mga panahong nahihirapan tayo, okay? Mga negatibong kaisipan, mga bulong ng takot, inggit, galit o paninisi sa sarili sa iba, kahalayan o tukso, pagkahumaling sa mga maling gawain o adiksyon, pagkabalisa or anxiety at takot, walang katapusang pag-iisip na nagdudulot ng kawalan ng kapayapaan. So, paano natin ito malalabanan mga kapatid? Dahil marami sa atin talaga, lalong-lalo na ikaw na nanonood ng mensahe kong ito na galing sa ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga ganito sa iyong sitwasyon, ikaw ay nakikipaglaban spiritually, okay? Ito ay kailangan mong labanan sa pamamagitan ng panalangin, okay? Ito ang pinakamabisang sandata upang hingin ang proteksyon at gabay ng ating Panginoong Hesus. At paggamit ng salita ng Diyos na mababasa natin dito sa kanyang mga scriptures, okay? Dahil yun lang ang ating sandata sa pamamagitan ng kailangan iwaksin natin yan ng mga demonic oppression, okay? At yan ay mga gawa ng kaaway na kung saan ay ibinubulong sa atin, sa ating isipan, sa ating mga puso, okay? Mga kapatid, at nandoon yung pagtataguyod ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay malalabanan natin ang mga spiritual warfare, okay? Mga kapatid, so basahin natin mga kapatid ang Efeso chapter 6, verse 12, okay? Sinasabi dito na tayo ay meron talagang mga laban na mga hindi natin nakikita. Ito nga ay ang spiritual warfare, okay? So, ito ay simulan natin sa chapter 6, verse 11, okay? Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang spirito sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Okay, so hallelujah, hallelujah. Salamat po Ama sa iyong mensahe na ito ang panlaban namin sa mga laban ng mga hindi namin nakikita. Yun ang mga panlaban ninyo, panlaban natin sa spiritual warfare na hindi natin nakikita, okay? Sa mga nakakakita sa mga spiritual realm na may gift, okay? At ako, may gift ako na nakakakita ako sa spirit, sa spiritual realm, okay? Kaya sa mga kapatid ko na nakikipaglaban sa spiritual warfare, okay? Hindi tao ang kalaban mo kapag ikaw ay nakakaranas ng ganitong mga senyales na katulad ng mga sinabi ko kung ano yung mga spiritual warfare, okay? Yan ay gawa ng kaaway na si Satan na pinipilit na itanim sa ating mga puso at isipan, okay? At sa mga nabanggit ko, yun lamang ang panlaban natin, pagtagumpayan natin ang mga unseen force na yan, okay? Kumbaga is yung spiritual warfare. So, basahin natin mga kapatid na kung saan ay nanalangin si Pablo at si Silas na sila ay nakawala sa bilangguan na kung kanina na nagkakaroon ng himala sa pagitan ng 9 p.m. hanggang 12. Ito ay nasa tagpuan sa mga gawa, chapter 16, verse 25. Nang maghahating gabi, nanalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Hallelujah, hallelujah. So, di ba, mga kapatid, nagkakaroon ng himala sa pagitan ng 9 o'clock hanggang 12. Kaya, kung ikaw ay nasa sitwasyon na kailangan mo ng miracle na galing sa ating Panginoong Hesus, ito yung oras na ikaw ay manalangin sa ating Panginoong Hesus, okay? Dahil nandyan talaga yung mga oras na dinidinig ng ating Panginoon, ang oras na kung saan ay kailangan ay panalangin natin upang magkaroon ng miracle sa ating buhay. Okay? Katulad ng ginawa ni Pablo at ni Silas na sila ay nakawala sa bilangguan. Okay, mga kapatid? So, continue tayo doon sa... So, basahin natin muli, mga kapatid. Okay? Ang sabi dito, and be like men who are waiting for their master to come home from the wedding feast so that they may open the door to him
at once when He comes and knocks. Okay, natalakay na natin yon. Kasi yun yung pagkumpara ng ating Panginoong Jesus sa isang wedding feast na umalis ang amo nito. Okay, at iniwan ang kanyang servant na mapagkakatiwalaan niya na ito ay gising dahil siya pa rin ang magbubukas sa kanyang amo. Okay, katulad ng tayo pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon na tayo ang sasalubong sa ating Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. Okay, blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for servants and have them recline at table, and he will come and serve them. Hallelujah. Tayo ay nasa verse 37 na kung saan ay sinasabi dito ni Jesus na mapalad ang mga servant na kung saan ay nananatili itong nakabang or gising sa mga oras na yan, dahil kapag nabutan na gising or nandiyan na naghihintay ang mga servant ay kanyang pagsisilbihan, di ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon na kung saan ay sa halip na siya yung ating pagsisilbihan, pag pinaka-reward natin dahil nananatili tayong gising sa kanyang pagdating. Okay? So, katulad ng mga amo natin, na katulad ng inihalin tulad ng ating Panginoon na umalis ang amo at may pinuntahan na isang wedding feast at iniwanan ng kanyang servant na pagdating ay kailangan gising pa ito dahil siya ang magbubukas sa kanyang amo. And then, nadatnan ito ng kanyang amo na siya ay nanatiling gising at hinihintay ito sa midnight na kung saan ay dapat tulog na at nagpapahinga na itong servant. Subalit nandoon yung tiyaga paghihintay niya. Okay, kumbaga binigyan ng gantimpala or binigyan siya ng bonus, di ba? Dinagdagan ng kanyang sahod or binigyan siya ng pasalubong. So, ganun din ang ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya sinabi niya dito, blessed are those servants whom the master finds awake when he comes. Truly, I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table, and he will come and serve them. Hallelujah. Okay, so ganun ang gagawin ng ating Panginoong Jesus. Okay, kung sakaling dumating ng ating Panginoong Jesus, okay, in the middle of the midnight, from 9 to 12 or 12 to 3, walang sinabi na eksakto ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Basta ang sabi dito ay, be ready lang palagi tayo mga servant niya. Okay, dahil mapalad tayo na nananatiling gising sa mga oras na yan at naghihintay para sa ating Panginoong Jesus. Okay, dahil pagsisilbihan tayo ng ating Panginoong Jesus, pinaka-reward sa atin ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa tayo nanatiling tapat at nandoon yung palagi tayo nakafocus at nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus hanggang sa kanyang second coming. Okay? Mga kapatid, aking talakayin pala, di ba nasabi ko na sa inyo yung tungkol sa second watch. Okay, so dumako naman tayo sa halim na kahulugan ng 12 hanggang 3 a.m. Okay? Dahil sa pagitan niyan, ko halimbawa kapag ako ay hindi pa natutulog o hindi pa ako nakapagdasal ng 9, sa pagitan ng 9 hanggang 12, minsan may oras na ako ay gising sa mga oras na yan, ako ay nananalangin ng 12 hanggang 2, okay? Inaabot ako ng 2 oras. Kapag nandun talaga yung on fire ko, inaabot pa ako hanggang 3, matutulog ako niyan. Mga past 3 na, so gigising pa ako niyan ng mga 5:30 or 6. O, di ba, ilang oras na lang ang tulog ng inyong kapatid, okay? So, ano nga ba ang third watch, okay? Ang third watch, ito ay pumapasok din dito yung spiritual warfare, okay? Deliverance and healing and divine direction. So, paliwanag natin sa Tagalog, okay? Ang ikatlong yugto ng gabi, third watch of the night, okay? Nagsisimula siya sa 12 midnight, okay, hanggang 3 a.m. So, mga kapatid, okay, una, ito ay labanan ng dilim at liwanag. Ito ang pinakatahimik at pinakadilim na bahagi ng gabi kung kailan tulog ang mundo. Okay? At ito ay ang pinakamalakas na pwersa ng kadiliman o yung tinatawag na spiritual warfare. Kaya ito rin ang pinakamahalagang oras ng mga panalangin natin. Okay, kaya ako kapag nanalangin naman ako ng between 9 to 12 p.m. Okay, then natutulog na ako niyan, gigising pa ako ng 3 a.m. Pag hindi naman ako gumising ng 3 a.m., basta hanggang 5, gumigising ako niyan 3 or 5 a.m. Gising ako niyan kasi ako ay nananalangin at nag-worship sa ating Panginoong Jesus. Okay? At ito ay upang harangan ang anumang negatibong enerhiya ng masamang plano bago mag-umaga. At ikalawa, ito ay ang oras ng kahinaan at pagsisisi. Kumbaga, ito yung simbolo ng kahinaan ng tao na kung saan ay nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay o simbolo ng gabi, madali tayong matakot at mawala ng pag-asa. So, dito, kailangan nating manalangin upang bigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon at nandito rin yung oras na kung saan ay humingi tayo ng tawad, pagbabalik loob sa ating Panginoon at pagpapatawad sa mga taong kung saan ay kung meron pang hindi tayo napapatawad ng mga taong nakapaligid sa atin. Okay?
So, ito rin yung best time na kakausapin natin ang ating Panginoong Jesus. At tatlo, ito ay ang pintuan ng pagbabago, okay? The gate of transition. Dahil ang ikatlong yugto ay tulay patungo sa ikaapat na yugto ng madaling araw. Ito ang sandali na ang gabi ay papatapos na at ang umaga ay paparating na. At sa malalim na kahulugan, ito ang oras kung kailan ang iyong paghihirap ay malapit nang matapos at ang bagong pag-asa ay magsisimula na. Okay? Kasi nandito talaga yung mga revelation ni God na sa kabila ng kung ano man ang pinagdadaanan mo, kapag ikaw ay gising sa mga oras na iyan, nandyan yung quiet time mo kay God. Kasi, di ba, ang kaingayan ng mundo, tahimik, at nandoon talaga yung makakausap mo talaga si God at si Jesus na maririnig mo yung boses niya na ikaw ay kanyang kakausapin. Kung ano yung mga revelation na ibibigay niya sa iyo sa buhay. Kapat, bukas na linya na lumikha. Dahil patay ang ingay ng mundo, di ba sabi ko kanina, ang iyong isip at kaluluwa ay nasa pinakamataas na antas ng konsentrasyon. Ang pagising sa oras na ito ay hindi aksidente. Madalas ito itinuturing na banal na tawag or divine prompting. Okay? Kasi karamihan or talaga yung mga chosen or nandoon yung mga pinili ng ating Panginoon na ginigising ng ating Panginoon. Okay, ginigising kami sa oras na ito. Okay, madalas akong ginigising ng mga 3 or past 3 upang makinig sa mga mensahe ng Diyos, makatanggap ng karunungan at bumuni-muni ng malalim ng walang estorbo. Okay, hallelujah. Dito ang oras na kung saan ay kakausapin natin ang ating Panginoon dahil marami mga revelations sa oras sa pagitan ng 12 to 3. At ako naman, hindi naman ako gumigising ng sa pagitan ng 12 to 3 a.m. Kapag halimbawa nanalangin ako sa pagitan ng mga yan, ako ay gising pa. Kapag ako ay tulog na, gumigising ako ng 3 hanggang 3 or 5